for today's video, ito naman ang ating day 2 na stay natin dito sa Subic, Zambales. So dito nga pala kami nagstay sa I-Cove. Pali, along Barreto Avenue siya. Pagdagpas lang ng Subic Freeport. So ayan, ito may balcony din siya na pwede nating tambayan. Just in case na gusto mong magmuni-muni dyan. So ito yung pool. So, maaga pa kasi to, medyo wala pa masyadong tao and yeah, Monday na siya. Kaya, yung mga ibang guest is umuwi na, pabalik ng Manila. So, ito ay tayo, island hopping. So, yan, very calm pa yung dagat ng mga oras na to na nagpunta tayo. So, ayan nga pala, may nag-offer sila ng different water sports activities. Like kayak, mga jet ski, tapos mga iba pang mga banana boat, mga ganon. So, ayan, tinignan natin ang dagat. And, ito nga palang shoes na to, very useful siya kung pagsiswim kayo sa dagat. So, ito na nga si Kuya. In-explain na niya kung ano yung mga pupuntahan. So, by the way, ang rate nga pala ng bangka dito, since tatlo lang kami, buti pumayag siyang tawaran. So, usually, ang rate nila is 2,000. Yan. Pero, yan. 1,500 na lang. So, ito yung mga pwedeng puntahan. Kaya lang, unfortunately, that time, mataas daw yung high tide. So, hindi namin napuntahan yung sandbar. So, isang area lang yung napuntahan namin then that time. At bilang hindi marunong lumangoy ang person at takot sa dagat, ayan, hindi na rin tayo mag-snorkeling. So, lamoy-lamoy lang tayo sa gilid-gilid. So, eto naman ang ating breakfast. Kailangan nating kumain muna bago umalis. So, ayan na ang bagets. Punta na tayo doon sa island. Ayan, eto na yung bangkang sasakyan natin. So, try natin ang island hopping. So, ayan. Okay naman yung naging experience namin. And, yeah, first time kasi ni Jaden na makasakay ng bangka and ma-experience ang dagat. Ayan, usually kasi pool lang. So, ayan. And, yeah, during that time, medyo mainit-init na rin siya. 9 o'clock. So, nakakalungkot nga lang kasi since malapit na rin ito sa city, may mga plastic na makikita dun sa dagat, may mga kalat. I don't know, sana mabago pa yung ganitong magkaroon ng ordinansa din dito sa lugar na to. So, ito nga pala yung White Castle na sinasabi nila. I think siguro functional to dati or pwede ka magpa-picture doon. So, ayan. Ito na nga yung sinasabi nilang area dito na pwede ka mag-swimming. Malinaw naman yung dagat din dito. And may mga fishes. Medyo malalim na dun sa part nung may mga bangka. Pero ito, abot pa. So, ingat lang kasi may mga bato. And yan, umakyat nga pala tayo dito sa parang may area dito na medyo may cliff. Yan, matatanaw mo yung mismo Subic Bay at saka yung West Philippine Sea ata. Yan. So, ayan, meron siyang parang parola dito na sana inayos din nila at saka hindi nagkaroon ng vandalism kasi sayang naman. Pwede rin siyang maging tourist spot. Ayan, ang ganda ng view dito sa taas. Makikita mo talaga kung gaano kaganda yung dagat. Ayan. Pero syempre, malalim yan dun sa baba. Medyo mataas na kasi to. So, cliff na siya. And konti lang naman yung lakad pataas. Pero nakakapagod din and mainit kasi that time. So, ayan, may mga rock formation din dyan. And yung mga iba, pupunta rin sila dyan sa spot na yan para magpa-picture and yun, sa baba is mag-swimming. So, ang ganda rin ng view dito sa taas. So, ito,
Malinis naman yung area na 'to and dito nga nagsi-swimming yung iba kasi medyo mababaw lang. So, parang siyang pool area tapos sa kabilang side is may malalim na part do'n. Pero mas madaming mga fishes din sa may mga malalim na part. So, ayan. Nung hapon na is pumunta naman tayo ulit sa labas para ma-view natin yung ocean. So, ayan. Nilahan natin yung kahabaan ng bayside dito. So, sayang sana ma-improve pa talaga yung area na to and pagbawalan na nila magkalat yung mga tao. Ayan. Or kung malimbawa kakain man or magsasaya-saya sila, pulutin nila yung mga kalat after kasi may mga tira-tirang bote, mga plastic, diba? Siguro dati maganda tong area na to. Yun nga lang, napapabayaan. Sana makita din to ng mga kinauukulan para ma-improve pa. Tsaka sayang kasi yung dagat kung magiging magkakaroon ng pollution. So, imbis na mapapakinabangan pa din ng mga locals for tourism, ayan, nasisira dahil sa mga kalat din ng mga tao. So, maganda sana tong area din ito kasi bukod dun sa nature, sobrang lapit lang din siya sa mga commercial places like may mga kainan din dyan sa labas and malapit din siya sa mga malls and mga restaurants, kanyan. So, ayan, dire-diretso tong mga resort area dito, tabi-tabi sila. And kayo dalang mamimili. So, mas maganda kung i-search nyo siya sa Google Map para makita nyo kung gaano kalayo yung pwede niyong puntahan and kung ano yung mga option ninyo. So, yun lang. Bye!